Magandang araw, Pilipinas! Ako po si Karen Frane, maghahatid ng tapat at maaasahang impormasyon. Una sa serbisyo, una sa balita. Ito ang Alab Balita. Narito na ang mga balitang aming tinututukan ngayon. Benta ng bulaklak at tsokolate, tumaas. Mayor's Cup 2025, simula na sa Batangas City. Halalan sa Batangas City, nalalapit na. Mga kandidato, naghahanda. Umarangkada ang ekonomiya ng mga tindahan ng bulaklak at tsokolate ngayong araw ng mga puso. Para sa buong detalye, narito si Jana Ramirez. It is the season of love, kaya mga gift-giving lovers sa Plaza Mabini ang punta. Gaya na lang ng estudyanteng si James Martinez na namili para sa kanyang girlfriend. Bakit po kayo dito sa plaza namili ng bulaklak? Para kanino po ito ibibigay? Maganda po kasi yung mga bulaklak dito. Tapos, perfect po siya pang bigay sa girlfriend. Para sa presyo ng sunflower, 150 ang isang piraso. Kapag 3 piraso naman ang bibilhin, 400 pesos ito. Ang red roses naman na laging bida tuwing Valentine's Day dahil sa simbolisin nitong love, passion and romance, 950 ang isang dosena. 350 naman kung 5 pieces at may kasamang teddy bear pa. Kung ibang kulay naman ang roses gaya ng white o yellow, 1,050 ang isang dosena. Pero if kakaibang flower naman ang gusto mong pangregalo, why not itong chocolate bouquet na may teddy bear for only 450 pesos? Perfect yan this Valentine's Day. Sigawan ng pag-ibig mo ay tunay ko. Ang bibigay mo namang bulaklak ay... Totoo ba ito? Ang tawag pa nila dito ay fossilized flower, pero wag ka. Pagka ganitong flowers daw ang ibibigay mo sa iyong Valentine, Jancy na Jancy ang level mo. Para sa presyo ng fossilized flower, ang isang piraso ay 250 pesos at ang 2 piraso naman ay 470 pesos. Jana Ramirez, nagbabalita. Samantala, dumako naman tayo sa sports. Ang inaabangang Mayor's Cup 2025 formal nang binuksan sa lungsod ng Batangas. Nakatutok si Arian Mendoza. Opisyal nang binuksan ang inaabang Mayor's Cup 2025 sa Batangas City Sports Coliseum kung saan nagtipon-tipon ang mga atleta mula sa bawat barangay upang magpakitang gila sa iba't ibang larangan ng palakasan. Nagsimula ang seremonya sa isang makulay na parada ng mga atleta kasama ang kanilang mga opisyal at taga-suporta na naglakad mula sa Plaza Mabini patungo sa Batangas Sports Coliseum. Sinalubong sila ng mga sigabong palakpakan at hiyawan mula sa mga manonood na sabik na makita ang mga aksyon. Sa pambungad na panimula, binigyang diin ni Mayor Beverly di makuha ang kahalagahan ng palakasan sa pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa ng komunidad. Ani niya, ang Mayor's Cup ay hindi lamang tungkol sa kompetisyon, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng ating samahan bilang isang komunidad. Kasama rin sa pagbukas ng laro ay ang mga SK chairman na buong puso ang pagsuporta sa kanilang mga barangay. Isa na rito ang SK chairperson ng Caloocan West na si Cassandra Amparo. Ano pong preparation ang ginawa niyo sa Mayor's Cup 2025? So, bali yung preparations natin. So, sa team natin sa Caloocan West, of course, nagkaroon kami ng trainings for both the basketball and volleyball team. Isa na din sa naging challenge kasi namin last year is yung pagdating ng uniform. So, we prepared way earlier. So, last month pa lang ay nakapag-order na kami na nakapagpagawa ng uniform. Sana lahat po tayo ay mag-enjoy sa Mayor's Cup. Lahat po ng barangay dito sa lungsod ng Batangas ay naghanda at sana po ay magsaya tayo ngayong opening at hanggang matapos po itong Mayor's Cup na ito. Dagdag pa rito, mainit rin ang pagsuporta ng mga coaches ng bawat team, gaya ni Marian Dimaano na talagang pinaghandaan ang Mayor's Cup 2025. Unang-una sa lahat, yung disiplina at respeto sa bawat isa. Communication, pag-uusap, bawat galaw ng kalaban, galaw ng kakampi, at saka execution ng mga play namin is pinag-aral namin mabuti para hindi magkaroon ng kaguluhan or mas maayos ma-execute yung mga laro. Kasama sa mga larong paglalabanan ay ang basketball at volleyball na may 2 kategorya na junior at senior. Lahat ng barangay ay nagpadala ng kanilang mga pinakamahuhusay na atleta upang makapagtagisan at makamit ang kampyonato.
Ang Mayor's Cup 2025 ay inaasahang magtatagal ng 2 buwan at magtatapos sa May 23, 2025. Inaasahan ang masisiglang laban at hindi malilimutang mga sandali sa mga araw na darating. Patuloy na tutukan ng mga update at resulta ng Mayor's Cup 2025 dito sa Alab Balita. Arian Mendoza nag-uulat. Susunod, halalan sa Batangas City nalalapit na. Mga kandidato naghahanda. Walang patid ang pagtutok dito lamang sa Alab Balita. Morning, Josh! Morning, Tita Sexy! Naligo ka na ba? Bukas na lang, insan. Eh, ikaw nga eh. Yan ang pamilya ko. Sarap ng feeling kapag kasama sila. Uy, favorite ko to. Grabe naman, Kuya Josh. Really? Sarap eh. Oh, para sa mga feeling! Akin to. Rebisco. Rebisco! Magkakaiba, pero iisa ang gusto. Na-miss ko to. Ako o Ribisco? Siyempre naman, yung Rebisco. Ang nagpapasarap ng feeling ko, pamilya ko at Rebisco. Ang sarap ng feeling mo. Nagsimula ng uminit ang politika sa Batangas City. Habang papalapit ang halalan, puspusan sa paghahanda ang mga kandidato. Para sa buong detalye, narito si Kimber Fitalbero. Habang palapit ang araw ng botohan, ng mga kandidato sa Batangas City ay puspusan sa kanilang pangangampanya. Mula sa pag-iikot sa mga barangay hanggang sa mga debate sa radyo at telebisyon, ang mga isyu ng kabuhayan, kalusugan at ang papel ng kabataan sa politika ang nangungunang paksa. Isa sa mga naglatag ng kanyang plataforma ay si Konsehal Aileen Montalvo na muling tatakbo para sa konseho. So, hello po Ma'am Aileen. Magandang umaga po. Ano pong mga plataforma na ihanda niyo po ngayong darating na election 2025? Okay, so sa lahat ng mga nanonood ngayon, so ako nga pala yung Ninang Aileen Montalvo, siguro naman ay nakikita niyo ako sa ating mga Facebook at alam niyo naman ang isa sa mga advokasya ko ay suportahan yung ating mga local products, mga local alae. Dahil ako rin ay dati ring negosyante, nagsisimula at alam ko kung gaano kahirap ang magsimula ng negosyo. Kaya yun talaga yung isa sa mga advokasya ko, kumbaga support local alae products, higit sa lahat. Ayun. Dagdag pa rito, ang labanan para sa alkalde at kongresista ay nagiging mas mainit kung saan ang mga kandidato ay naglalaban-laban upang makakuha ng suporta mula sa mga botante. Ang COMELEC ay nagpaalala sa mga botante na maging mapanuri sa pagpili ng kanilang mga leader at iwasan ang mga gawaing iligal. Ang mga mamamayan sa Batangas City ay inaasahang maging aktibo sa paglahok sa halalan at maging mapanuri sa pagpili ng kanilang leader. Kimberly Capitalbero, nagbabalita. At yan ang mga balitang tapat at maaasahan. Ako po si Karen Frane, maghahatid ng patas at makatotohanang pagbabalita. Una sa serbisyo, una sa balita. Ito ang Alab Balita.